Malaking tulong po ang marine turtles po sa ating ecosystem. Kaya kung sakaling mawawala po itong mga species na 'to, wala. Kumbaga yung sa balance po ng ating ecosystem, hindi siya magba-balance, hindi siya magme-maintain as ecological balance. And realize na it comes down to yung mga choices lang natin everyday. Gumagamit ba tayo ng single-use plastics? Yun yung effect niyan sa environment and sa wildlife. Ito po ay nakalist po as threatened species. Isa po sa species na yan, mayroon po tayong critically endangered. Sige. Saan ba? Yung kurma, actually, nag-start lang siya very organically. Dito lang, dito kami nakatira. And 2009, one morning, yung mom ko tsaka sister ko, lumabas lang sila ng beach. Tapos may isang nest ng pawikan na nag-emerge dito lang sa harap. So ito yung first time namin nakakita ng pawikan. Ang ginawa natin is ni-research natin, anong klaseng pawikan ba siya? Bakit ba sila nandito? Through yung research, nalaman natin na yung area na to, main nesting site pala siya ng pawikan in the province. Tapos sa research din, na-discover natin na yung poaching or yung illegal hunting ng pawikan, napaka-rampant nung mga panahon na yun. So this was back in 2009. Dati makakahanap ka sa palengke, binibenta yung hindi lang yung itlog ng pawikan, kahit yung pawikan mismo, kinakatay nila dati, binibenta nila yung meat. Dati sobrang mura nga lang ng benta nila ng itlog ng pawikan eh. They were selling it for only 3 pesos, illegally. Ang pawikan covered yan ng Republic Act of the Philippines. So protected species sila. Pag nahuli yung mga tao doing anything illegal with the pawikans, ang multa nga umaabot siya ng milyon. Tapos possible pa kulong 6 to 10 years. And yung time na yun, ni-research natin, sino ba yung nag-poach, gumagawa ng illegal activity. And ang na-discover natin, ito pala yung mga ating fisher folk, mga locals. Isa sa nakikita naming problema ay ang mga basura po, ma'am. Yun po, pag marami po tayong basura po dito sa coastal areas, ito ay cause ng kanilang threats sa marine turtles po. Pag na-ingest po ito, cause po ng kanilang death. Isa po sa threats, yung sa climate change po. Paiba-iba po yung klima, kaya may mga times din sa incubation period po nila. Pag medyo warm po yung sun, medyo yun po yung sa pag-emerge po ng mga marine turtles po. In the past years po na
na-encounter po ng DNR, mostly po yung sa poaching. May mga times din na hindi natin yung mga sa poaching po ng ano natin, may mga kumukuha po ng mga marine eggs para ibenta. Kaya, like sabi niya, lahat na try niya. Youth, isa sa mga youth. Actually, ito ang pinakamaganda din dahil may mga partners po tayo, mga NGOs, mga other stakeholders, mga academic po. Sila po ay nakakatulong din sa pag-conserve, lalo sa mga activities nila na hindi nagagawa po ng DNR, na sila rin po for conservation and protection po ng mga marine turtles. Nakakatulong po sila sa atin. Dati ang San Juan or yung La Union, hindi pa naman siya nakilala talaga as a tourist area. Ang ginawa natin, tinulungan natin sila. Dalawang main bagay ang ginawa natin. Isa is livelihood support, tapos yung isa is education. So livelihood support, yung unang programa natin is a incentive program kung saan ang mga taong nagte-turnover ng itlog, nakakakuha sila ng 20 pesos. So mas mataas na siya kaysa yung illegally na binibenta nila na 3 pesos. Tapos nag-partner tayo with our government. Of course, yung ating DENR, kasi under sa kanilang pawikan. Tapos our provincial and our local governments. So yung dating poachers, tinulungan na lang natin sila. Kasi for them, financial need ang naging reason kung bakit sila gumagawa ng illegal activity. Obviously, mauna yung mga anak, mauna yung ating pamilya. So nung natulungan natin sila with this regard, we were able to stop yung poaching. Tapos lahat sila, naging part na sila ng program ngayon. So from poachers, naging pawikan patrollers na sila, as they're known hanggang today. So sila na-empower natin. Nagamit natin yung galing nila sa paghahanap ng mga itlog ng pawikan. Tapos ngayon, sila na actually yung mga frontliners ng ating conservation efforts. Kaya ito, nagkaroon tayo ng magandang sustainable model ng conservation. Through the years then, since the beginning, naka-release na tayo ng over 54,000 na pawikan hatchlings. And yung ating pawikan, dati-dati, we would get an average of mga 1,500 eggs per season. No, last year, halos 10,000 na tayo. Ang laki nung increase ng nesting ng mga pawikan. Actually, last year, nag-start tayo ng campaign. Ang campaign nito is to release 1 million pawikan hatchlings by 2030. So yung idea is to replicate yung ating successful model dito sa La Union and replicate it in many provinces sa Philippines. With Kurma, pag nakita niyo yung ating programs, very varied siya. So, we have our conservation side, which has to do with the turtles, protecting them, may rescue, rehabilitation. Malaking tulong po ang marine turtles po sa ating ecosystem. Sila po ay nagme-maintain po ng ecosystem, nababalance po ng ating ecosystem po. And then, usually po, yung mga kinakain nila na mga diet nila is yung mga jellyfish. Kung sakaling dumadami po yung mga ganong klaseng mga jellyfish po, di ba nakaka-harm po sa atin sa human po. Kaya nakakatulong po doon sa yung mga marine turtles po na kanilang kinakain din po. Kaya kung sakaling mawawala po itong mga species na to, wala. Kumbaga yung sa balance po ng ating ecosystem, hindi siya magbabalance, hindi siya magme-maintain as ecological balance.
So guys, we are here in the hatchery of Kurma. This is actually the first hatchery that we started. The reason why we have a hatchery is we were able to increase yung chances of hatching for one and the survival of yung mga pawikans. Ang pawikans kasi, lahat ng pawikan na nahahanap natin sa Pilipinas ay listed as endangered except yung isa. So yung hawksbill is critically endangered. So one step from extinction na sila. And dito sa atin, in La Union, specifically dito sa atin sa San Juan, we are also a surfing area. Madalas napakataas ng alon. So yung itlog kasi ng pawikan, pag inabot yan ng tubig, possible na hindi na sila mabuhay. Sa intervention, we have this hatchery. So bali, ang ginagawa natin, yung si pawikan kasi pag nangitlog sila along the beach. And what we do is we transfer yung mga nests dito sa hatchery. For one, nababantayan natin sila, making sure na mas mataas yung kanilang hatching rate. And isang important part sa pawikan kasi, yung itlog nila habang nagde-develop, yung temperature dun, yun ang magde-determine kung magiging lalaki ba sila or babae. Ang main issue with that around the world ngayon, kasi syempre tag-init na, climate change. So ang nangyayari is most of the hatchlings worldwide are female. Halos wala nang lalaking hatchling. Pero dito sa hatchery, kung mapansin nyo, pwede natin i-adjust yung temperature ng nest na nandun siya sa proper range para makuha natin yung natural na 1:1. So 50-50 po. Kalahati lalaki, kalahati babae. So yung eggs natin, nandito sila in the hatchery for roughly around 60 days. And nababantayan natin, our hatching rate here is very high. Last year ang hatching rate natin is nasa 98%. More of the eggs are hatching. And then nababantayan natin sila hanggang umabot sila sa tubig. Kasi mga pawikan, this area for them is very critical. Yung survival rate nga ng pawikan is only 1%. For isang hatchling na umabot ng adult, yung chances niya, napakaliit. So we have all these interventions para mapataas natin. We give them a better chance of survival. So if you can see dito, for example, yung mga itlog nila is actually 2 feet sa ilalim ng buhangin. The reason for this is parang oven ni nature. 2 feet underneath. Yung temperature nga niya, halos 1 degree lang. Daytime and nighttime, halos hindi siya nag-iiba. Parang oven talaga. And kung mapansin nyo, meron tayong nakabukol yung ating buhangin. Pag napipisa na yung ating itlog, makikita nyo, nag-cave in na. Bumababa na yung buhangin. And this is also one sign na malapit nang lumabas yung ating mga baby pawikans. So dito nababantayan natin sila. Once nag-emerge yung mga pawikan, immediately dadalhin na natin sila. And they will do yung kanilang ating tinatawag na imprinting walk. Kasi po, ang interesting sa mga pawikan, meron silang built-in na, kumbaga, GPS. Nakakabasa sila ng magnetic fields. And yung unang lakad nila sa buhay nila, ito yung unang punta nila sa dagat, naaalala nila yung coordinates ng kanilang home beach. Kasi si pawikan, very loyal sila kung saan sila pinanganak. And habang buhay, pag sila ay naging adults at sila kailangan mangitlog, babalik sila dito sa beach kung saan sila pinanganak. So madaming interesting facts about our pawikans. Unfortunately, lahat sila ay, as we said earlier, endangered. They face many threats. So napaka-importante mabigyan natin sila ng better chance of survival at maibalik natin yung mga numbers nila. Kaya dito pa sa La Union, we have this hatchery.
So ito po, kung mapapansin nyo, meron tayong kumbaga maliit na bundok ng buhangin. Itong nest naman na katabi niya, kung nakita nyo, kumbaga nag-cave in na yung buhangin. So yung reason for this is yung itlog sa ilalim, pag sila ay napipisa, nagkakaroon siya ng space. So isang sign na napipisa na yung ating pawikan sa ilalim and malapit na silang lumabas. So ito pa yung ilang signs that we look para ma-monitor natin kung kailan ba lalabas yung mga ating pawikan. Ang pawikans, generally ang pag-emerge nila is late afternoon paggabi. And yung reason for this is less predator sila sa gabi. Kaya generally ang pawikan nga, ang itlog nila is 2 feet sa ilalim and aakyat sila malapit sa surface. Tapos hihintayin nilang lumamig. So ito yung usually sign sa kanila na, paggabi na, pwede na tayong lumabas, mas safe na siya. So usually late afternoon to the evening, ito talaga yung kanilang labas. So pag ang pawikan nag-emerge, very important na ma-release sila agad. The reason for this is the first hour or two, meron silang extra boost of energy. Kasi yung initial part ng kanilang journey, which is usually galing sa nest, papunta sa dagat, and then crossing yung shallow areas, ito yung pinaka-delikadong area para sa kanila. Most of them dito sila nakakain. Ang pawikan kasi ang dami nilang predators. Napakaliit nila para silang bite size. So everything from the crabs, the birds. So dito po sa ating hatchery, ang ginagawa natin, one, we protect the eggs, make sure na wala silang mga predators. So here in La Union, meron tayong iba-ibang hatcheries. Each town with nesting ng pawikan, meron tayong hatchery. So yung reason for this is, pag may nahanap tayong mga itlog sa beach, hindi na ganong kalayo yung travel. So usually within 5 to 10 minutes, nasa hatchery na yung itlog. And paglabas naman nila, we also release the hatchlings kung saan sila pinanganak. Dito sa atin sa La Union, our turtle season na tinatawag usually starts from the end of August and usually ends around March or April. The specialists, ang sinasabi nila yung reasons for abnormalities in sea turtles like this is usually because of the mother being exposed to either pollution and minsan sa climate change, napakainit, nagkakaroon sila ng iba-ibang abnormalities. So this pawikan specifically, si Pebble, pinanganak siya with very short front flippers, napakaikli. And for a pawikan, sila kasi flippers sila. And yung front flippers nila, ito yung pang-drive nila. So ito si Pebble, halos hindi siya nakakasisid. And ang problem dito is hindi siya nakakakuha ng pagkain and susceptible sila sa predators. So these turtles, hopefully at some point, makakapunta din sila sa dagat. Siya na lang. Yan, mas kita siya, no? So yung hatchlings, pag unang swim nila palabas, pag nag-hatch sila, unang mission nila, umabot sila dun sa tinatawag na seaweed line. Kung sa Finding Nemo, di ba, mayroong mga highway sa dagat. So ito yung mga main currents. Tapos dun, meron tayong patches of seaweed, mga kilometers wide, so napakalawak. So sila, kailangan nilang umabot dun. Tapos dun sila titira for the next, minsan up to 5 years. So 2 to 5 years. Tapos yung tinatawag sa time na yun is the lost years. Kasi hindi mo sila makikita. Usually makikita mo sila, size hatchling. Tapos the next time, size na sila ng plato. Kasi yung time na yun, nandun lang sila sa patches ng seaweed, hindi sila alis dun. Nandun na yung pagkain nila, tapos safe sila dun.
So yan ang the lost years. Ating bansa, dami natin nesting ng pawikan. Mula north hanggang south, daming areas. And hanggang ngayon, most areas, kinakain pa rin, binibenta pa rin. So ito po yung idea natin with this campaign to launch, to release over 1 million turtles by 2030. We started this a few months ago lang, so nasa beginning pa tayo. And the idea is na nationwide siya. Ako po si JCM Kabagbag, volunteer pawikan patrols po ng Kurma. Dati po, ang trabaho ko po talaga yung nag-hunt ng mga nangingitlog na mga mother pawikan. Ang tawag po namin kasi dati noon, ma'am, mga poachers. Yung treat namin sa mga itlog na nahanap namin ay ginagawa namin pong ulam. And then sometimes din po, yung mother turtle mismo ay ginagawa din po naming ulam. Then yung mga itlog, binebenta po din namin sa mga kapitbahay namin. Dati po, binebenta namin yung itlog, yung mga itlog na nahanap namin ay 5 piso lamang po, ma'am. Then, yun nga po, ma'am, yung mga itlog, ginagawin naming ulam kasi sabi ng mga nakakatanda sa amin noon ay may maibibigay na mabuti sa aming katawan, sa aming pamumuhay. Since 2017 po kasi, ma'am, nakilala ko na po yung Kurma. Hanggang sa may nahanap po akong mga itlog ng pawikan doon po sa aming barangay at itinurnover ko po sa kanila hanggang sa na-meet ko po sila ng personal. And then doon kami po nagkakilalang lubos at kinuha po nila ako bilang isang volunteer na pawikan patrols po nila. So ngayon, bilang poachers dati, ngayon pawikan patrols na po kasi po lahat na po ng mga nahanap namin mga itlog ngayon at saka mother, itinurnover na po namin lahat sa Kurma, sa hatchery. Naririto po tayo ngayon, ma'am, sa barangay po namin, sa Barangay Baroro, bayan po ng Baknotan. At ang makikita po natin dito ay yung mga trucks ng mga pawikan na nakita namin nangingitlog po rito. Actually, ito pong dinaraanan natin ngayon ay nesting ground po ng mga pawikan. Ito po yung truck niya. Parang malapad siya na parang may hukay-hukay na konti. Parang yung sa truck excavator ngayon, ma'am. Kung yung gulong ng truck excavator, ganun. Ayan siya, oh. Yan. Ito po yung truck. So, papunta siya doon sa safe na lugar. Almost 50 meters din yung inakyat niya po, sir. Almost 50 meters din po. Napakasipag ka po nga niya eh. Talagang kagustuhan niyang maisip yung egg niya, pinunta niya po doon. Para siyang nagtatabon ngayon ng buhangin. Oo. Although yung nest lang niya, yung butas lang niya, ganito lang kalawak. Yung butas niya, ganyan lang kalawak. At kung paano naman niya tinakpan, ganito rin yung kalawak. Ganito rin yung kalawak yung pawpaw niya. Ang mother pawikan, the reason why nangingitlog sila along the beach is because yung dagat is masyado sang malamig para mabuhay ang kanilang itlog. Si mother pawikan naman, hindi siya safe on land kasi ang design nila para sa tubig. Kung mapansin mo, flippers sila, wala silang paa.
And so si Mother Pawikan will, sacrifice her own safety para mabigyan niya ng chance of survival yung kanyang mga itlog. So late at night, aakyat sila sa mga beach and hahanap sila ng suitable na area, mangingitlog sila, tapos kailangan na nilang bumalik sa dagat para safe sila. Bali po, ito po yung mga dala ko pong mga gamit para po sa pagpapatrolya. Ito po yung stick ko po. Ito po yung ginagamit ko para matukoy ko po kung saan po nangitlog yung pawikan po natin. And then ito naman po yung timba kung saan po natin itatransfer yung itlog. Then syempre po, lagi po kung hawak itong flashlight na para mas madali pong makita yung tracks ng pawikan. Nag-start po akong mag-patrol dito po mismo sa tapat po ng aming bahay. Papunta pong south, almost 4 kilometers po yung gabi-gabing nilalakad ko. Up to sa boundary po ng Baknutan up then San Juan. And then sa boundary po namin sa Baruro River. Ang kasama ko minsan ay yung mga alaga kong aso. Pero sa aming part ng aming family, nagkakaroon po kami ng third shift. Kasi alam po naman natin na yung mga pawikan ay walang oras-oras kung aakyat, lalo na kung panahon na ng nesting season. Usually na marami akong nakitang mga maakyat na pawikan dito ay sa oras po ng the middle of 10 up to 12 ng gabi po. Sana may umakyat. Sana may maaktuhan tayo ngayon. Sakto lang tong oras po natin. Ngayon, ma'am, still hoping, ma'am, na may mga makita tayo. Pero parang wala pa eh. Siyempre po, ma'am, sa sobrang pagmamahal na una po sa mga pawikan po natin, kaya meron mang umakyat o wala, tuloy-tuloy pa rin po ako, ma'am, na nagpapatrol. Okay lang naman po, ma'am. Ganun lang. Bumabawi na lang po ako sa pagpapalaot, ma'am. Ganun. Pero mas masaya sana kung may mahanap tayo at makita sa isang gabi. Maski isa lang po sana. Bali po, hindi tayo napalad ngayong gabi ma'am, wala tayong nahanap na pawikan. Kaya nakakapagod din po, ma'am, dahil kung wala tayong mahanap na pawikan, wala din incentives na makukuha ko sa Coma. Dito,
pagkatapos kong magpatrolya ng ilang kilometro, magpapahinga naman po ako, ma'am. Para mabawi ko naman po yung pagod na nararamdaman. Mapawi kahit konti lang. Talagang grabe na yung makikita namin yung trucks. Hindi ko pa na-expect. Minsan din po, ma'am, nakakaramdam din po ako ng hirap dahil mahirap nga po kasi puro puyat. Tsaka sa layo po ng nilalakad ko, minsan nakakadagdag pa yung hindi ako nakakakita at nakahanap ng itlog. Kaya ramdam na ramdam mo talaga yung hirap. Minsan, ma'am, sa sobrang puyat ko, medyo nakaramdam din po ako ng hilo. Pagka naman, umaatake yung pulikat sa layo po ng gabi-gabi kong nilalakad. Kami naman dito, para mas lalong maano sila sa safety, lagi kami nagkakandak ng coastal cleanup. Kasi yung mga plastic nga Marami pa rin ba naman natapon? Marami din po, sir. Katulad yung madadaanan natin, yung napulot namin nung Saturday, yung isang plastic doon. Pero hindi na katulad nung dati. Dati kasi walang naggaganon, walang nagko-coastal cleanup. Pero nung inano ko na, ako na yung presidente ng association. Unang-una, sir, ako sa community, talagang napakagandang tingnan kung malinis yung dagat. Tsaka sa pangapawikan naman, maiwasan nila yung makakain sila ng mga basura, plastic, ikakamatay kasi nila yun. Talagang napakahirap. 2, 3 hanggang 5 lang kami na nagko-coastal cleanup sa association namin. 2 tao na. Oo, 3. Umabot ng 2, 3 yung inumpisahan ko. Tapos nung nakikita na nila. Tsaka lagi kong pinapaalala sa kanila na part of our association yung kailangan ng yung activities, tumulong sila. Pag endangered po to, ito ay parang malapit na pong pawala, magiging po-fall siya as critically endangered. Kasi yung category po natin is other threatened species, vulnerable, endangered, and critically endangered. Kaya kung pawala na, kaya dapat po natin i-conserve po ang under endangered species, lalo po yung 4 na po na species po na nag-fall siya as endangered. Pero luckily po, ngayong nakaano na po ang green sea turtle is vulnerable species na po. Kaya ang ibig sabihin po na indicators na po na yan na marami na pong mga green sea turtle dahil po sa atin, dahil sa pag-care natin, pag-protect po ng ating mga marine turtles. Kaya hoping po na yung naka-category po ng mga endangered species is ma-fall na siya as vulnerable para at least hindi na siya tataas as critically endangered. Yan po yung ano. May mga interventions po tayo na sa DNR, lalo pa nga yung mga MOA, yung Memorandum of Agreement po natin sa mga LGUs, mga stakeholders po natin, na ito po ay nakakatulong po sa increase po ng population po ng mga marine turtles. Hindi lang marine turtles, kundi mga all ng biodiversity po na nandito. Mayroon pong mga programs po for the conservation and protection po ng ating mga biodiversity, or including po doon sa marine turtles po. Yung isa po yung sa
coastal and marine program sa Man of the Ocean, yung mga clean-up drive activities and mga SEPA activities are related po sa marine turtles po. So, under DNR Region 1 po, may program po tayo na Coastal and Marine Ecosystem Management Program. So, dito po na programa, may 7 components po and number 1 po is yung Marine Protected Area Network. So, dito po sa Region 1, may 4 po na Marine Protected Area Network. Dito sa La Union, may 2. Di lang po yan na-highlight yung pag-conduct ng ating mga coastal cleanup. No? Every special event ng DNR, kinoconduct natin yung special coastal cleanup at saka Escobasorero o yung underwater cleanup. Continuous naman po yung ating pag-maintain ng kalinisan ng ating environmental resources, specifically dun sa ating dagat, no? Kasi nandun yung ating mga marine turtles. Yung ating mga active participation ay may resulta din sa ating pagprotekta and pag-conserve ng ating mga marine turtles. Bali, sa mga local communities po natin, lahat po, dapat po protektahan po natin ang marine turtles. Hindi lang po nakakatulong sa kalikasan, at least in the future, makikita po ng ating mga anak, mga future generations na yan po is mga listed na siya as threatened species po. So in the end of the day, our main work nga is really with people. Educating, bringing people out here, getting them an experience with nature, hopefully inspiring them, and giving them mga iba-ibang tools. Paano ba tayo magiging mas eco-friendly? With Kurma, when we speak of impact, syempre meron tayong numbers that we've collated through the years. Pagdating sa pawikans, we have released over 52,000 pawikan hatchlings na into the ocean. Okay, he's turning. Ako personally, seeing the growth of yung mga tao, like yung dating mga poachers lang sila. Ngayon, yung iba, presidente na sila ng Fisher Folk Associations. Yung iba, may mga awards na sila. So yung growth nila, we grew with them. Nakita natin yung pag-asenso ng natin lahat, in the community. So to me, that's one of the most fulfilling parts. Yung effect. Not just seeing the turtles, that's one thing, special. Pero seeing the people itself, who are here in the community where the turtles are, growing, helping to educate yung mga turista na pupunta dito.
So meron tayong tinatawag na pawikan mentality. And ito is tulungan. Kasi sila pawikan, pag sila hatch sa kanilang mga itlog, unang ginagawa nila, naghihintayan sila. So ang nest is 2 feet sa ilalim ng buhangin. And ang gagawin ng pawikan, maghihintayan sila hanggang ready sila lahat. And the way na umahon sila is nagtutulungan sila paakyat. So kahit may mahina, natutulungan sila ng malakas. And then sabay-sabay nakakaahon sila at nakakapunta sila sa dagat. So we can take inspiration from yung mga pawikans na when we make the right choice as an individual, tapos nagtulungan pa tayo, kahit napakalaki ng challenges, kaya natin i-overcome. No, so tulungan tayo, opposite ng crab mentality. Let's follow our pawikan mentality na tulungan. For anyone who wants to come and experience, not just the sea turtles, but have an experience with nature, you can message us. We're online. You can search Project Kurma on Instagram, Facebook, or check our website. Send us an email. And, all year round, meron tayong iba-ibang activities which you can come and experience for yourself. Ang idea natin is to really create experiences that people will remember, and then hopefully this will move them to live or to make better choices sa kanilang buhay.